Free lesson how to become a trader part 1. Una-una, tandaan nyo to, kailangan nyo magkaroon ng trading view. So mag-search lang kayo, mag-download kayo niyan. Ako meron ako sariling account, may free version yan at saka merong subscription. Pag meron ka subscription, pwede kang madaming gawin. Dito kasi, nagte-technical analysis, nagbabasa, nagguguhit, madaming pattern dito. May mga Bitcoin, merong mga Forex, lahat ng trading, itong tools ang kailangan mo. Pag meron kasi ka na ito, makikita mo yung mga live chart. So, makikita mo dito, maguguhit ka dito, magdi-decide ka dito kung mag-up and down ano gagawin mo, then pupunta ka sa trading platform. Number 2, technical analysis. Madaming klase ng technical analysis, 100, few hundreds. Pipick up ka ng kung ano yung akma sa'yo at yun ang pambabasehan mo kung mag-up and down na yun. Pero ituro ko sa inyo mga basics. Pagdating sa technical analysis, didepende yan sa coach nyo o sa teacher nyo kung ano yung trip nila, kung ano yung kabisado nila. Pero ito yung mga basic o type of trends. Merong uptrend, sideways, downtrends, guhit-guhit. Yan yung mga nakikita nyo sa mga YouTube. So ito yung mga basic. Susunod naman yung moving average. Merong SMA 20, mga 75, 200, ganito itsura, sample yan. Ito yung 20. Ito naman yung sample ng moving average ng 20, 50, 200. Ako usually 75 ang ginagamit ko. Ito kasi day yan, average ng up and down na yan. Kaya mas madikit yung 20 days average dun sa chart na yan. Itong 200 naman, slightly lang yan. Pag umangat dito, average nga ng 200, kaya mild lang yung pagkapunta niya. So, ito yung mga moving average. Ito, baka nakita nyo na, Fibonacci naman to. So, importante dito, madaming gumagamit, pero depende talaga sa coach, meron din hindi gumagamit. O, sinisilip lang. So, kumbaga, isipin nyo na lang, meron kang ruler, meron kang pangsukat. Pag yung dito hanggang dito, sinukat mo, lumalabas yung range. Okay ba yung entry mo o sa tingin mo pag tumaas, aabot siya sa ganon, meron siyang pansukat, tinatapat mo yon, doon sila nagbabase kung mag up and down hanggang saan yung good to buy and good to sell. Ito naman yung tinatawag na RCI, Rank Correction Index yan. So, yung price movement at saka yung time frame, kumbaga ginawa niyang graph. Kung nasa taas ka naman, parang psychological part, para nakikita ko gano'n, nasa taas yan, then I think it's good to sell na din ako dito. Madami nang ganun naisip. So, going down, then going up. So, depende talaga sa coach kung tinitignan niya o hindi. Ito, kadalasan ko naman, tinitignan ko palagi, market sentiment. So, pag bear, nag-fear. Pag bull, nag-greed. Ang ibig sabihin nun, pag nag-bear na, so natatakot yung mga tao, nagbebenta, kaya bumababa yung price o bumababa yung chart. Pag yung mga tao naman sa tingin tataas at yung bull yung market o yung bull yung nagiging greedy dito, babay ako ng babay, papasok ng papasok. Sa traditional na trading, importante yung mga risk management, which is yung capital mo, 1%, 2% lang. Kung 100,000 ang capital mo, ang tinataya mo palagi, 1,000, 2,000 lang. Huwag mo yung parang ginagawa mo